Nako, yan nakikita niyo ba sa inyo yung mga TV screen? Yan yung mga napakakukulay na baso, di ba? Napakagandang tingnan. Pero alam niyo ba na yan yung mga delikado sa ating kalusugan dahil posible nagtataglay po ang mga yan ng toxic chemicals. Kaya isa-isahin natin yan kasama si Tony Dizon, ang Project Coordinator ng Eco Waste Coalition. Good morning, Tony. Good morning, Susan. Ayan, so paano natin malalamang may nakalalasong chemical? Yung baso na ginagamit natin sa ating mga tahanan. Unang-una, ang pinaka-particular dito na ating tinutukan ay yung mga painted, no? Yung mga pinturadong disenyo dito sa mga mugs at saka sa mga glasses. Like ito, ayan, pinapakita ko na, may mga design yan. Ano? Paano nagiging toxic yan? Kasi sasabihin nila, yung loob naman, clear. Pero yung labas, ay makulay, di ba? Paano siya nakakalason? Bakit toxic yan at masama sa kalusugan? Unang-una, no, kung ito man ay may lason, itong, sa particular yung lason, sinasabi natin yung lead content, no, na mismong ginagamit dito sa mga pintura. Ito ay isang kagamitan para sa pagkain. At talagang direkta itong inilalagay natin sa ating mga bibig. Kaya siya ganun ka-delikado. Sabi nga, ang isang route of exposure na sinasabi ng World Health Organizations o ng ating mga eksperto ay yung ingestion. No? So, kung yan ay mapasok sa ating bibig. So, itong mga mugs at saka yung mga glasses na araw-araw nating ginagamit ay may posibilidad na ma-expose tayo dahil nga doon sa lead content na meron. Sa lalo pa naman yung mga ganitong mga mug, ginagamit niya sa pag-inom ng kape. Tama yun. At meron kasing sinasabi, yung disenyo naman, hindi naman siya, halimbawa, naandito lang. Hindi naman dilalapatan ng dila mo't labi. Pero gaya nito, ayan, yung loob, may pinturado. Ang sinasabi kasi, meron na tayo, last December, nagkaroon na ng tinatawag na administrative order on lead and lead compounds. At sinasabi doon, prohibited na ang paggamit ng lead, lalo-lalo na dito sa mga food containers or food packaging. So therefore, kahit pamaliit ang disenyo niyan or malaki, it doesn't matter na. Kasi dahil nga sabi ng order, pag yan ay merong lead, automatic po, lalo na kung dito sa mugs, glasses at iba pang mga ginagamit natin para sa pagkain, ay dapat talaga totally walang lead yan. Ito, gaya nito. Dapat, kung wala itong pinturang ganyan, mga design, dapat clear glass lang ito di ba? Tama yan. Pero ito, dahil merong pintura, may toxic to. Posible, may suspecha na tayo na meron yan. So, ano yung pinaka-safe? Bumili na lang tayo ng mga gaya nito. May options naman yung ating mga consumer. At napakadali ng option, di ba? Hindi mahirap. Di ba? Meron kasi bukod dun sa, ang sinasabi lang naman natin yung disenyo yung design, yung mga pintura. So kung merong mga plain lang, isang option na yan na pwedeng maging substitute natin. Meron din naman tayo mga clear glass, na hindi na talaga kailangan ng sobrang disenyo. Ito yung nakikita nyo, hindi ho design niya. Yun yung laman mga juice. Ayan. So yung mga ganito na madalas dinodrawingan nila, ito safe ho yung mga ganitong klase, di ba, Tony? Most probably, safe ho yan. Saka parang yata yung mga clear glass, mas mura yan Kasi nga, binabayaran mo din yan yung design Tama dahil yun. meron siyang, di ba? Pero iba kasi siyempre yung kultura natin. Pag medyo may design, nakakaakit-akit talaga dun sa paningin ng mga tao. Yun pala, naaakit ka lang doon sa design, i-display mo na lang yung baso. Tama yun. Huwag mo nang gamitin. Anyway, maraming salamat si Tony Dizon po ng Eco Waste Coalition. Narito po ang ating mga balita.